Ayan guys, no? So good morning po, good afternoon, and good evening po sa lahat ng mga viewers natin ngayon. And for today's video guys, mag-unbox lang po tayo ng bagong Makinike, no? Makinike na laptop na i5, no? So it's sa market po guys, ito yung one of the cheapest na i5 sa market. Alright, ayan, no? So yan po yung box niya. Buksan po natin siya. Ayan, no? So pagkabukas po natin, ayan, tatambad po agad si charger. Ayan. And of course, meron siyang manual, merong pamunas, and merong additional screw. Ayan. So I think ito yung, ito yung screw na to para sa additional na expansion sa loob. Sige, so tignan natin muna, no? Alright, ayan guys, no? So meron pa po siyang cellophane. So lalabas po natin siya ngayon. Ayan. So meron po ulit siyang cellophane para sa kaniyang screen. Ayan. Ayan. So ano ba yung bago dito kay Mac Creator na to? So ito po siya, no? Kung titignan natin, ayan po yung keyboard niya. Ayan, malambot na malambot. So yung touchpad, ito po siya. And of course, meron po siyang logo dito. Si Intel Core i5 and si Nahimic. Ayan, mamaya po i-discuss po natin kung ano po itong si Nahimic and ano ba ito. Ayan. So kung titignan natin, no, sa harap niya, sa likod, meron na po siyang logo, si Makinike. Ayan. Ayan. So meron po siyang logo yan, si Makinike. Pero usually po ito sana is for yung mga high level gaming. Titignan natin dito, no, ang supports niya. Although kung titignan natin, meron po siya yung yung lock. Meron siya yung LAN card. Yan, network interface card. So meron po siyang micro SD slot and meron po siyang dalawang USB dito, 2.0. And of course, meron po siyang SIM slot and meron na din po siyang 3.5mm audio jack. No? So kabila naman, meron din po siya dito HDMI, and dito po yung power niya, so andin po yung LED niya, and meron po siyang USB 3.0 and of course yung USB Type-C ngayon, no? Okay, so yung processor niya po is i5 1155G7 na meron po siyang base speed na 2.5 GHz and hanggang sa turbo speed po na 4.5 GHz, and of course meron po siyang 4 cores and 8 threads, no? And default po na power niya is 28 watts. Ayan, so yung nakuha po nating variant nitong laptop na to is 16 GB DDR4 3200 MHz. Yun. So swak na swak. Ayan. So meron din po siyang storage na 512 na SSD, and of course now kung titingnan natin yung pinakita kong screw kanina, pwede po natin siyang gamitin as an expansion slot para mag-add pa po tayo ng additional na storage dito sa laptop na to. In this case, kung anuin natin, hindi ko po may demo ngayon since bago pa yung item, hindi pa natin pwedeng bubuksan sa likod. But anyway, yun po guys yung kagandahan nitong laptop na to. Ayan, so yung screen niya po guys is of course, kung titignan natin, malawak na walapak na po. So it's 15.6 inches na Full HD. Full HD ibig sabihin 16 by 9 or 1920 by 1080p po yung kanyang display na kagad. And of course, itong laptop na to, ang display na din po siya is IPS display. Ibig sabihin, kahit saan ka tumingin, kahit dito na side, hindi po siya magda-dark. And of course, meron po siyang 45% NTSC and yung 60 Hz na screen display or screen niya po is 180 degrees kung titignan nyo. Ayan. So 180 degrees ang pwede mong pagka-anuhan ng ating screen. Ayan. Tatanungin ko kung kayo po magtatanong, so pwede ba to for
content creators. Yes po, pwede. So, pwede po siya for Photoshop, pwede po siya for Premiere, but not those very high or very rendering, no? So kung titingnan niyo po kasi wala po siyang dedicated na video card, so yun po yung isang downfall nito. Although kung titingnan kaya po natin siya cheapest kasi yun yung isang nawala sa laptop na ito. Wala siyang dedicated video card. Pero pwede ka pa rin naman mag-export, pwede ka pa rin mag-render, but not as very heavy as those of yung mga laptop na kailangan nating na may dedicated video card. So, yun lang po yung difference nun ng may dedicated video card sa walang dedicated video card. Now, ayan. So, kung kayo po yung tatanungin or kung ako po yung tatanungin nyo kung ano ba yung ano ba yung Windows, ano ba yung operating system nito. Ayan. So, si Mac Creator comes with Windows 11 Pro na po siya. So, kung titignan natin itong Windows 11 Pro na din, comes with yung mga high-end laptops, no? So, pero kung titignan natin, na-include na siya dito sa i5 ni Mac Creator. Downfall nga lang po nito, yung Office naman niya, ang trial, no? But then, kung yan nyo, it's way much cheaper na din itong less than 30,000 na laptop na may Windows 11 Pro, and of course ikaw nang bahala dun sa Office niya kasi trial lang siya for a year. Ayan, speaker guys, full na siya. Okay ba? Alright, diba? Yan, so ito yung isa sa mga inano natin, no? Yung nahimik na sinasabi natin is ito yung katumbas ni Dolby Atmos, ayan, or si Beats by Dre. So ito naman yung inaano ni Macinike. Isa sa mga selling point niya is itong sinahimik na sound quality, no? Sound something, you know, Atmos, Dolby, yan, Beats by Dre, mga ganoon. Yan, so si Mac Creator naman, ayan. So kung titingnan natin, meron din namang mga brand o mga known na laptops that are also featuring nahimik sound. So ibig sabihin, maganda talaga tong sinahimik, no? Ayan, so isa po dito is yun yung sinasabi natin na ang selling point ni dito is itong tinatawag nating Control Center 3.0 niya. So ano ba yung nasa Control Center 3.0 niya? So andito po yung power mode. So meron po siyang power saving, so enable maximum battery life, entertainment balances among the system performance, surface temperature, and fan noise, and performance enables maximum system performance. So sa ngayon naka-quiet po siya. So kung i-entertainment po natin, ayan, no? So medyo ito yung niya, no? And of course kung ayan, so kung titingnan niyo po, meron po siyang and of course you have full, ayan, so you can have full control of your fan speed dito po sa fan settings, no? Kung titingnan natin, pwede mo po siyang naka-automatic po siya, so pwede mo po siyang i-adjust, no? Ayan, okay, so ito din naman ang maganda dito, no? Ito yung wala sa mga dapat, no? Wala sa mga sa mga murang keyboard na to, kasi itong feature na to is nasa high-end laptops na po, pero si Macinike linagay na po niya dito sa kung titingnan natin, no, yung keyboard natin may backlight. Ayan, so pwede mong kontrolin dito, ikaw yung bahalang maglagay kung anong kulay ang gusto mo. Ayan, so bang linilipat po natin, tingnan niyo po yung ilaw dyan sa backlight. Ayan, nag-iiba-iba po siya. Ayan, according to kung ano yung gusto mong kulay. Yung RGB na rin po siya, kaya it's a mix of RGB, kung ano man kulay gusto mo, yun yung papailawin niya. Ayan, red. Okay, ayan po yung isang feature niya sa nahimik, sa control center po, no? Ayan, so ayan, okay, ayan, blue. Anyway, ayan, so yun po guys ang isang features nitong control center.
And of course, itong si Nahimik na ano niya mismo. Ayan. So, pwede mong kontrolin po lahat dito yung audio settings mo, no? So, pwede mo siyang gawing music or movie. Ayan. So, communications, pwede rin. Gaming na settings, yan. Pwede rin siya. And of course, yung smart, no? So, smart profile is on. Ayan. Anyway, yan. So, ito po is yung mga features or softwares na kasali dito kay Macinike Mac Creator. Ayan. So, ayun na nga guys, no? So, yun po yung mga features and mga specifications nitong si Mac Creator na i5. Murang-mura lang po ito sa market, guys, no? So, hindi nyo akalain. So, compared sa mga ibang brand na less than 30,000 lang po itong laptop na ito compared sa mga ibang brand. Nasa i3 pa lang po siya, but ito nasa i5 na po siya. So try niyo po guys. So kung gusto niyo pong bumili dito sa mga taga Baguio, punta lang po kayo kay Highland Cellphone Repair, no? Yung dati pong nasa Center Mall sa 4th floor, tabi po ng escalator, meron po doon Mac Creator, Macinike Concept Store. Doon po kayo magtanong, doon po kayo kukuha ng Mac Creator na laptop na ito. Try nyo guys, go ahead. No, thanks. And yun lang po guys ang ating video for today. And please don't forget also to like and subscribe sa ating YouTube. And sa mga Facebook viewers po natin, please don't forget to like our page. So thank you very much guys, and ciao.